Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Mga kabunyog, mga kababayan, punto diretso tayo. O ito, mainit na balita ngayon. May mga nakasuhan na naman sa bilyon-bilyong korupsyon noong Duterte administration. Ito ay tungkol doon sa dati na natin itong nadidiscuss noon. Yung maanumalyang pagbili ng mga mahihinang klase pero overpriced na laptops nung panahon ng COVID. Naalala niyo pa ba yun, mga kabunyog, mga kababayan? Ngayon, kinasuhan na ng ombudsman ng graft at falsification of public documents si dating DepEd Secretary nung panahon ni Duterte, Department of Education Secretary Leonor Briones, at ang iba pang mga officials ng DepEd ng kanyang panunungkulan. Okay, o sige, panuorin natin mga kabunyog ang balita para mas maintindihan po natin. The Office of the Ombudsman has ordered graft and falsification charges against several former education and budget officials over the purchase of overpriced and outdated laptops for teachers. They include former Education Secretary Leonor Briones and ex-PSDBM Chief Lloyd Christopher Lau. Laptops meant to aid distance learning during the pandemic were found to have been bought at over 58,000 pesos each. That's far above the DepEd's original 35,000 peso estimate, despite lower specs and fewer units delivered. Investigators say the procurement lacked proper documents and was awarded to a joint venture with non-compliant devices and also caused nearly 1 billion pesos in losses to the government. Officials also allegedly conspired to alter records and backdate agreements to justify the transaction. Kasabay ding kinasuhan ang hepe din noon ng procurement service ng Department of Budget and Management o PSDBM, ang kontrobersyal na si Christopher Lloyd Lau. Maalala nyo na itong si Christopher Lloyd Lau, ito rin yung sangkot sa Pharmally. Yung maanumalya rin na Pharmally. Actually, itong kasong ito ng graft sa maanumalyang transaksyon ng overpriced na laptops, magkakabit ito sa kayong Pharmally. Bakit? Pareho ito nangyari nung panahon ng COVID. Nung panahon kasi ng COVID, ang lalaki ng pundong binadget ng gobyerno, ng Kongreso, batay sa rekomendasyon noon ni Duterte. Halimbawa yung pagbili ng mga ng mga gamit sa COVID, yung mga materials na gagamitin, mga protective na mga pang-protection na mga gamit nung panahon ng COVID. Ang ginawa noon ng administrasyon ni Duterte, ang tao ni Bongo, tao ni Duterte na taga Davao, itong si Christopher Lloyd Lau ilinipat sa PSDBM. Ang PSDBM ay opisina ng DBM na nagpo-procure ng mga supplies. Pero ang nakalagay sa batas, ang procurement service ng DBM, bibili lang yan ng mga common use supplies. Halimbawa mga coupon bands, mga ballpen, mga folders, yung ginagamit ng mga opisina ng gobyerno na common use supplies. Ang ginawa ng PSDBM, sila no yung bumili nung mga malalaking supplies, mga sobrang halaga na supplies nung panahon ng COVID. Halimbawa, yung mga PPEs, yung mga protective equipments, yung mga gamit sa panahon ng COVID. Ang bumili na noon, PSDBM. Sa halip na DOH o Department of Health ang bumili kasi doon sa kanila binigay ang pondo. 42 billion ang binigay na pondo sa DOH. Ang secretary pa noon ng DOH ay si Secretary Duque. May sarili rin namang Bids and Awards Committee ang DOH. Pwede naman silang mag-procure o bumili. Ang ginawa ng DOH, linipat sa PSDBM. Doon pa lang, bakit transfer sa PSDBM ang ganun kahalaking halaga? 42 billion. Pambili ng mga COVID supplies. So ngayon,
Ay ang PSDBM, Procurement Service ng DBM, si Christopher Lloyd Lau na tao ni Bongo at ni Duterte, taga Davao. Galing sa opisina mismo ni Bongo sa Presidential Management Staff. Kaya maraming nagtaka niyan. Bakit ganon? Hindi pwede yon. Hindi pwedeng ang PSDBM ay bibili ng mga ng mga gamit sa COVID. Samantalang hindi nila linya yan kasi nga common use supplies lang dapat ang binibili nila. Anyway, napakalaking halaga yon. Ang ginawa naman nila Christopher Lloyd Lau, nakipagkontrata sa Pharmally. Na ang Pharmally naman ay pinunduhan, umutang kay Michael Yang dahil wala naman palang sapat na pundo o capitalization ang nasabing kumpanya. Yan yung kontrobersya ng Pharmally. Tungkol yon sa mga gamit sa COVID. Separate na allocation galing sa Kongreso ang pagbili naman ng mga laptops na gagamitin ng mga teacher sa pagtuturo. Ano naman ang nangyari? Nagplano ang DepEd na bumili ng laptops, 68,000 na units para maraming teachers ang mabigyan. Magamit sa pagtuturo, online teaching. Kailangan naman talaga yon. 68,000 na units. Ang halaga na prinopose ng DepEd, 35,000 kada unit. Yun pa nga lang ang mahal na. Ang ginawa na naman ng DepEd, transfer na naman yung 2.4 billion na pundo na pambili ng laptops, transfer na naman sa PSDBM. So pareho na naman na trend. Linipat na naman yung pondo kay Christopher Lloyd Lau na tao ni Bongo at ni Duterte. Ngayon, pagkalipat sa PSDBM, binago ang presyo. Ginawang 58 o 58,000 bawat unit. Kaya ang nangyari, sa halip na 68,000 units ng laptops, naging 28,000 na lang. Kunti na lang ang nabili kasi mahal na yung presyo ng laptops. At alam nyo kung sino yung binigyan ng kontrata? Hulaan nyo kung sino. Sino ang binigyan ng kontrata para mag-supply ng laptops? SunWest. SunWest ni Saldico. Saan ka nakakita? Pag-supply ng laptops ang nakakuha ng kontrata, SunWest Construction. Pwede ba yun? Ang tindi, ano? Anyway, ang nakasuhan ngayon, itong si DepEd, dating DepEd Secretary sa panahon ni Duterte, Leonor Briones, at saka si Christopher Lloyd Lau, at saka yung mga USEC ng DepEd, at saka USEC ng PSDBM. Ang kaso nila, graft. Bakit nga pala hindi plunder ito? Ay 2.4 billion ang halaga dito. 2.4 billion pesos. Anyway, sana kung si Rimulya ang maging ombudsman o kaya kung sino man, sana ituloy-tuloy ito. O kaya i-amend ang kaso, baka pwedeng plunder ito kasi mabigat na mga kaso ito. So nakikita na natin kung paanong ang COVID ay nagamit sa panahon ni Duterte para sa mga grabing korupsyon, bilyon-bilyon. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Itong si DepEd Secretary Leonor Briones, matanda na to. Maganda ang record nito nung nasa UP pa. Nung napunta kay Duterte, siguro, ewan natin kung alam niya yung transaksyon na yan o maaring hindi niya alam, gumalaw na lang dyan yung kanyang mga USEC. Anyway, sabi ni Secretary Leonor Briones, naghahanda na ang kanyang mga lawyer. Si Christopher Lloyd Lau, nakasuhan na yan dun sa Pharmally, may kaso na naman dito sa overpriced laptops. Tao yan ni Bongo at tao ni Duterte. Sabihin nyo ngayon na ang panahon ni Duterte ay nilabanan ang korupsyon o katiwalian. Yan mga kabunyog ang ating Punto Diretso. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.